Hello guys, meron na naman tayong bagong template known as Spin the Wheel. So this is how you are going to set it up. First is you need to set up the names of the people who will be participating in the spin the wheel. So, lagyan na tayo ng sample names. Set up lang natin sila ng one way. Then, ang eligibility, ilagay lang muna natin lahat sa true. Yan. Then, you can also yung pictures nila. Halimbawa, meron sila mga pictures. I-save nyo lang sa Google Drive. Then, kunin nyo yung link ng image. Lagay nyo lang dito sa image URL para kung sakaling gusto nyo idagdag yung mga pictures nila. So, para kapag nagpaikot tayo ng spinner, yung wheel, lalabas sila kung sakaling sila mapipili na winner. So, pwede nyo rin ilagay ang group team at maglagay din ng notes. But these are optionals naman. So, then, after that, isi-set natin kung ano yung magiging prices. So, dito natin isi-set yung prices. For example, meron tayong microwave. Ang quantity niya is isa. And weight is isa. Vacuum cleaner, meron tayong dalawang vacuum cleaner, induction cooker, flat iron, rice cooker, stand pan, and 25 kilos rice, washing machine, and electric kettle, 20 pieces. So, make sure lang na nakaset sila as active to make sure nakasama sila sa spinner. So, ito naman part na to is dito na re-record lahat na nagiging winner after natin mag-spin ng wheel. So, there. So, after nyan, i-authorize muna natin yung spinner to make sure na magpapakita. So, let's try to open the spinner. An authorization required pop-up will appear. Just click OK. Select your email. Advance. Go to wheel. Merong checkboxes. Select all nyo lang. Then, continue. Then, makikita mo na yung pinaka-spinner. Yan. So, saan ba natin ginagamit yung spinner? Napapansin nyo ngayon ay bare months na. So, maraming parties and gathering. At isa sa mga hindi nawawala ay yung pagkakaroon ng mga raffle or mga papremyo sa lahat ng mga parties and gathering. Nagagamit din ito sa mga schools, especially kapag nagkakaroon ng mga events sa school or sa classroom na gusto magbigay ng teacher ng reward. So, you can also use this. But, dahil bare months na ngayon, mostly gagamitin ito sa mga parties and gatherings. So, itong spinner na ito, pwede nyo i-adjust yung duration. So, this is a second. So, for example, gusto nyo siya mag-run ng 7 seconds, 10 seconds, or kung gusto nyo mga 30 seconds para mas matagal, then mag-i-spin siya ng mga times, 3 times the speed. So, na makikita nyo, lahat ng nilagay nating names doon nandito na sa eligible entries kasi nakalagay sa eligible. Itong part na to ay ito yung part na maglalagay mo yung price, yung mga prices na before mo i-take yung spin. So, dito mo i-declare ko ano yung price na ipapamigay bago mo paikutin yung spinner. So, then dito rin yung check yung mode niya, yung weight slices, no duplicate, automate. Then, kung gusto mo mag-add ng pangalan na wala pa doon sa pangalan mo, pwede mo i-type in dito yung name niya para quickly siya ma-add dito sa list ng wheel. So, but this is a version na nasa loob ng Google Sheet. So, the best way to use this is to use a web app of this. So, paano natin isi-set yung web app? Close muna natin to. Punta tayo sa extension, app script. Then, dito nyo makikita yung mga coding niya. Then, click mo lang tong deploy, new deployment. Lagyan mo na lang ng version. Then, make sure access at me. Lagi itong naka-me. Then, anyone, set mo to at anyone. Pwede mo siya iset as anyone with Google account kaso makakakita lang yung mga may Google account. So, mas maganda anyone as is lahat.
Regardless kung may Google account siya wala. So, set to anyone. Then, deploy. After that, mag-generate siya ng link. Yan. After niya mag-generate ng link, ikakopy natin itong link na to. Then, ipopost natin siya dito. So, ito na yung pinaka web app form niya. So, hindi wala na siya sa loob ng Google Sheet, nasa labas na siya. So, kung gusto mo siyang gamitin ngayon sa actual parties or sa mga gatherings ninyo, mas maganda yung ganitong look. So, let's do one sample. So, spin tayo ng isa. So, Frances Morales at so on, biglang may magpa-pop up na papakita niya kung sino yung nanalo. So, then after niya manalo, pwede mo na siya i-mark na sila ineligible para sa susunod na paikot mo is hindi na siya kasama sa makaka-receive or hindi na siya included dito sa panibagong spin. So, after mo mag-spin, yung spin nakita mo, nandito yung makikita mo yung winner's log. So, nandito na siya. Automatic siya magre-register dito sa winner's log. So, nandiyan yung pangalan niya. Kung mayroon siyang price, wala tayong sinet na price kanina, nagpaikot tayo, kaya walang nakalagay na price dito. Then, ID, then yung pointer niya, wheel size, then magbibigay din siya ng parang file as evidence na siya yung nanalo. So, pag inopen natin yung file, ganito ang itsura niya. Okay. So, let's go back. Spin ulit tayo. Pero this time, ilalagay natin yung price. So, for example, ang mananalo on this next spin ay magkakaroon ng rice cooker. So, spin natin. Yan, Kenneth Bautista. Then, magpapop up ulit. Sasabihin niya doon, Kenneth Bautista, nanalo siya ng rice cooker. So, pag chinek natin ulit yung log, at papasok ulit pangalan niya dito, na makikita dito na meron na siya rice cooker. Tapos mapapansin mo na rin, magiging ineligible na sila. So, yung kanina yung Morales na kanina taka-true, ngayon magiging false na. So, sa mga susunod na paikot, mapapansin mo, wala na yung pangalan nila dito. So, hindi na siya mananalo ulit. Kasi sinet mo siya na walang duplicate winners. So, hindi siya pwede mag-duplicate. So, yeah. So, basically, ganito lang mag-work on a spinner. So, if you think this spinner is good enough para ma-manage yung mga raffles ninyo sa mga parties and gatherings or mga school activities and somewhere else na pwede ito magamit, just message the person that sent you this link and you can make an order. Have a great day, guys.